Mga kapuso at itong bigas ay atin pong babalikan. Yan po yung mga ulat kanina ng ating pong mga tagapagbalita sa labas. Si Alan Gatos at saka si Manny Vargas. Tungkol po dito sa balak ng Department of Agriculture din na itakda sa 53 pesos kada kilo ang suggested retail price sa lokal na bigas. Makakasunod ba sila? O kaya naman ay 50 pesos kada kilo na price cap sa imported na bigas. Nasa linya po natin si Mr. Orly Manuntag, spokesperson ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON. Po, Camelo. Ay, good morning At po. hindi po lahat ng tagapakinig at tagapanood po. Opo, nako, kaya ba? Kaya ba ito? Anong masasabi nyo dito sa balak ng DA na itakda sa 53 pesos kada kilo ang SRP? Sa lokal na bigas at sa imported na bigas ay 50 pesos kada kilo. Mr. Price cap yung naman sa yun. 50 pesos natin, Price cap. ano to kaya. Kasi nakita naman natin sa mga nakaraang buwan, mababa pa yung mga imported talaga na bigas, yung landed cost. Aha. Yun lang talaga, syempre, sa ating mga retailers, mga kasamahan namin, may mga stock sila sa nabili sa mahal. Kaya yung ibang palengke siguro, nakikita naman natin sa pag-iikot ng DA, Oo. may mga nakakasunod naman, may mga ilan talaga na nahihirapan pa. Siguro doon mapagbigyan. Mm-mm. Sa bagay, ano naman nakikita naman namin pinagbibigyan talaga kasi nga talagang mataas pa yung kuha doon sa iba natin mga imported. Pero siguro sa mga susunod, makakasunod na po. Doon naman sa local po natin, ito po medyo malaki po yung ating dapat pag-usapan kasi Sige nga po. mataas po yung palay na nabili ng ating mga rice millers. Magkano? Ang report po sa amin nasa mga nakaraan pong bili nila na marami nasa 30, 29. Mhm. Pagka po ganun kasi nasa mga baka po mga sa mga 45 to 47 po maging puunan, lalo na po pag whole grain po nila yan, tumataas po. Mhm. Ngayon naman bigla naman bumagsak yung presyo po ng palay pero patapos na po ito Mm-mm. Tsaka yung quality hindi naman kasing ganda kagaya ng mga ani talaga ng Marso natin Opo. at saka kalagitnaan ng Abril. So tingin ko, Camelo, mapag-usapan ito, mapatawag yung mga rice millers natin bago magpatupad kasi mahirap pag pinatupad to ng bigla-bigla, makakaapekto sa supply and value chain natin, lalo na sa mga millers natin. Opo. Ganito, Mr. Baruntag, yung sinasabi nyo, 45 to 47, puhunan yan. Anong mga involved na gastos dyan, Mr. Manuntag? Sa farm gate price, sabi nyo, 29 to 30 pesos. Oo, kasi ito yung mga naka-process na whole grain. Mhm. Kumbaga, meron to logistics, dumaan sa grader. Siyempre, may sako yan, pamasahe, everything. Kaya medyo mahal na yung puunan. Mhm. At nabili nila yung palay sa mataas. Kung magkakaroon tayo ng ganyan, makakaapekto. Kaya nakikita namin, mapag-usapan muna at kumbaga mapag-usapan muna sa boardroom Mhm. para bago ipatupad, kaya ba talaga ng mga local millers? Siyempre, down the line may dadaanan yan Local millers, wholesalers, Mhm. tapos retailers bago pa mapunta sa consumers natin. Mhm. So tingin ko may may bottleneck para doon sa 53 pesos. Pero doon sa 50 pesos natin, wala akong nakikitang problema sa Sa ngayon. imported. Ilan talaga, itong mga bandang huli, tumataas ang presyo sa world market. Oo, baka yung kasunod na delivery naman ang apektado dyan. Pero yung sa local natin na stock, yung local na bigas natin, pag pinasa, ano yung 45 to 47 na yan? Yan na ba yung Whole grain, mga whole grain oo to nga, Ito oo. yung mga binabanggit natin na kasi Oo. usually po ang ginagawa po ngayon sa mga rice millers, yung mga palay po nilang inaani, whole grain po nila. Ah, Ito po yung mga nakikita natin na para isabay nila doon sa mga imported na Vietnam. oo. Kasi ganito, So po, Mr. Maruntag, excuse me, no? Yung presyo na yan, wala pang puhunan dyan yung mga trader. Magkano pasa nila sa mga retailer? Yung presyo na yan, dyan sa presyo na yan, magkano? usually po ang bentahan po nila ngayon sa whole grain nasa mga 1,250. Hmm. Ito po yung whole grain po, yung magandang klase na talaga na local po natin. So dadaan po yan sa traders natin, sa mga wholesalers. Oo. Sabihin natin magdadagdag po ng piso, another naman po siguro 2 piso sa pamasahe o logistics bago pa makarating po sa retailers natin. Kaya nakikita ko baka po maalangan yung presyo. Kaya dapat mapag-usapan po talaga
ano yung kung ito naman po ay local rice po na mga sinasabi po natin na 25% broken, straight meal lang po 'yan, papasok naman yung 53 pesos. Pero po yung Ah, mga whole grain po natin, oo. yung mga talagang dumaan po talaga sa process po talaga Whole grain. na para tapatan yung mga imported, Oo. baka po maalangan yung presyo. Kung pag ganun, ano talaga ang tamang presyo po? Ha? Siguro ho, baka nasa mga 55 po yan 55 hanggang talaga. 57 po. Sa Whole ngayon grain. po yan, Whole depende grain. po sa pagkakabili po ng palay Oo. doon sa nakaraan pong ani. Oo. Kasi mataas po ang bilihan ng nakaraan, masaya po yung mga magsasaka natin, kumita naman sa kanila. Mm. Yun lang ho talaga, syempre, pagka mataas po ang palay na nabili po nila, 28, 29, Mm. magre-reflect po yan. Pag, di ba, alam na mo natin yung rule of thumb, halos Mm. times 2 po yan. Mm. Kung nabili po nila ng mga 28 po yan, nasa mga 56 po sa markado po yan. So ganun po namin siya nakikita po sa panahon po Ay, ngayon. tayo pala, mahihirapan pala. Sige, pag-uusapan pala. Sige Dapat po. pag-usapan po Opo. talaga, magpatawag po talaga ng meeting Opo, para opo. kung kakayanin ba at Oo. baka naman kaya yung mga straight meal. Siguro 53 pesos, Mm. kaya po yan yung mga straight meal po natin. Mm. Sige po. Pero yung whole grain po talaga, medyo alanganin po sa 53 pesos. Opo, opo. Sige po, Mr. Maluntag, salamat po. At least nalaman namin ang inyong salubin tungkol dito. Good morning po sa inyo. Okay po. Okay po, Opo. maraming salamat po sa ulitin. Opo, si Mr. Orly Maluntag, spokesperson ng Grains Retailers Confederation of the Philippines.